Kamusta na po yung listahan ng official candidates para sa midterm polls? Magandang gabi po, Ma'am Pinky, at sa ating mga kababayan. Well, yung pulistahan, malapit na po namin na makumpleto. Kaya lang po, amin po munang i-resolve hanggang November 30, Ma'am Pinky, ang lahat ng mga nuisance cases na nakapending sa Commission on Elections. Matatandaan po natin na doon sa 183 na aspirants para sa Senado, 66 lang po ang aming napili initially, partially, na pwede makasama sa balota, at yung po 117 ngayon ay humaharap sa mga kasong petisyon to declare them as nuisance candidates. At meron din po tayong mga petisyon laban sa mga local candidates sa mga issue po ng nuisance, sa issue po ng age, sa citizenship, sa residency, sa registration bilang botante at yung literacy. Meron ho ba kayong deadline para ma-finalize po ito? December 13 po, Ma'am Okay. Pinky, dapat final na po yung listahan natin sapagkat plano po natin mag-imprenta ng balota sa huling linggo ng Disyembre. Si Kibuloy raw, tatakbo na lang bilang independent chairman. Kailan ba natin, kailangan po ba natin ng bagong batas tungkol dito sa mga kandidatong, siguro yung mga may kinakaharap ng mga kaso? Ma'am Pinky, tama po. Sa kasalukuyan po kasi ang nakalagay sa ating umiiral na batas, pwede makatakbo ang isang tao kahit siya ay convicted pa ng lower court basta ang kanyang kaso ay nakaapila sa mas mataas na hukuman. Kung ito ay kasalukuyan pa lamang nasa level ng piskalya, syempre mas lalo po makakatakbo yung ganyang klaseng individual o personalidad. Kaya po, nagkaroon po kasi ng desisyon ang Korte Suprema sa kaso ng Halosos versus the Commission on Election na kung saan sinasabi ng Korte Suprema dahil nga sa presumption of innocence ay pwede po makatakbo ang isang tao basta walang final judgment of conviction. Opo. At gano'n naman ho talaga eh. Kailangan po talaga ng final judgment dahil ang akusado po ay talagang may karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Chairman, overall, gaano ho tayo kahanda para sa 2025? Tayo naman po ay yung ating timelines ay nasusunod, Ma'am Pinky, at the same time, yung pong mga kagamitan na kakailanganin natin ay unti-unti na pong dumadating sa Commission on Elections. Yung mga pagsusubok ng mga makina, yung pong mga lab test, yung mga international certifications ay matatapos ngayong katapusan ng Disyembre. At syempre, ang kasunod na po niyan ay yung pagtitrain natin ng ating mga electoral board members. Pero syempre, Ma'am Pinky, kinakailangan pong ma-defend muna namin yung budget ng komisyon para sa 2025 dahil dyan po nakapaloob yung pwede natin maibigay na additional honoraria sa ating mga guro. At the same time, yung mga gagastusin ng Commission on Elections, hindi lamang sa May 12, 9, national and local elections, kundi kasama na rin po ang Bangsamoro parliamentary election, kauna-unahan sa ating bansa. At syempre, 5 buwan pagkatapos niyan, ang ating pong barangay and SK elections na manual na election naman po. So wag po natin kakalimutan, no, Chairman, 3 po yan na eleksyon na kailangan paghandaan. Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia.